Tu, ay pwede kita ibita con el desgracia na camino. Si pirmi kita akorda con el blow bagets. Si kuya, memorial lang pirmi con el blow bagets. Akorda lang pirmi checkya con el. B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, checkya anay si embanamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo va el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Checkya tamen con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, itiene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay husto y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneja si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre na naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus na
sarap ng lumapit sa balang Sa inyo, mga mahal kong ka-HNP, magandang araw po sa bawat pamilyang nakatutok ngayon dito sa ating programang naghahatid ng pag-asa. At siyempre, oras ng ating pananalangin para sa iba't ibang mga kahilingan po natin. Kamusta po ang gising natin ngayong umaga? Baka naman medyo mabigat pa ang pakiramdam o kaya na may excited ka na sa panibagong challenge ng ating buhay ngayon. Well, ano man ang bitbit mo ngayong umaga, pumasok ka muna rito sa ating lugar ng pananahimik. Tayo ay sama-samang lumapit sa ating Diyos. Isang panibagong umaga na naman po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Isa pong patunay na hindi pa siya tapos sa buhay mo at marami pa siyang magandang plano para sa iyo. Kaya sabay-sabay po nating sabihin, laging tandaan, every gising is a blessing. Ngayong umaga po ay nasa day 28 na po tayo ng ating devotional series at ang ating tema ngayon ay Answering the Call, Here I Am. No? Pagtugon natin sa panawagan ng ating Diyos. Ang ating pagbabatayang talata ngayon ay matatagpuan po natin sa aklat ng Isaiah chapter 6 verse 8. Sa aklat ng Isaiah, kapitulo 6, talatang 8. Basahin po natin, ang sabi po dito, pagkatapos narinig ko ang boses ng Panginoon na nagtatanong, sino ang aking ipadadala? Sino ang magiging kinatawan natin? Sumagot ako, narito po ako, isugo ninyo ako. Sa Isaiah chapter 6 verse 8, samahan niyo po akong tingnan ang talatang ito para mas makita po natin kung ano yung sinasabi nito sa atin sa English Standard Version. Sabi po rito, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then I said, here I am, send me. Maikling background sa atin pong pinagbabasehang talata sa Isaiah. Well, si Prophet Isaiah ay nabuhay po noong panahon ng malaking krisis sa bansang Juda. Nagkaroon ng kamamatay pa lang ni Haring Uzziah. Isa po siyang haring nagdala ng kasaganaan sa bansa sa loob ng 52 years. No? Napakahusay na presidente o hari sa kanilang bansang Juda, no? Ang sarap siguro kung ganun ang hari natin, di ba? Nagdadala ng kasaganaan sa bansa. 52 years ang pinag-uusapan. Well, dahil dito, nung namatay siya, natatakot yung mga tao.
ang tanong ng marami, ano ang mangyayari sa ating bansa? Sino na ang mamumuno? Sa gitna ng political at economic uncertainty, dito po nabigyan si Isaiah ng isang vision. Binigyan siya ng Diyos ng isang pangitain. Nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono, mataas, dakila at banal, sabi po dito sa mga naunang talata. At doon nga na-realize ni Isaiah na kahit nawalan nga sila ng earthly king, ang hari ng mga hari ay nakaupo pa rin po sa kanyang trono. Yes. No? Actually, sa loob ng 52 years na namumuno o naghahari si Haring Uzziah ay ang malinaw po, kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari. No? Kaya kahit namatay yung earthly king, ipinapakita ng Diyos kay Isaiah, hindi pa natatapos ang paghahari ko kung namamatay yung tao. Ako'y nakaupo pa rin sa aking trono. Yun ang gustong sabihin ng Diyos. At sa gitna ng kadakilaan ng Diyos, hindi po siya nag-utos ng sapilitan. No? Wala po rito makikita na kailangan diretsong gawin. No? Nagtanong po ang Diyos, makikita niyo yung kanyang pagtatanong, sino ang aking ipadadala? At doon nga sumagot si Isaiah ng buong puso, narito po ako, isugo ninyo ako. Mga ka-HNP, napakaganda po ng mensaheng ito para sa atin ngayon. Ang tanong para sa atin ngayon ay, handa ka na bang magamit ng Diyos kahit saan man niya nanaisin? Yun yung tanong eh. Madalas kasi gusto natin na ang Diyos ang sumunod sa ating mga plano. Nagpe-pray po tayo, Lord, pakibless naman po itong negosyo ko. O Lord, ayusin mo naman tong buhay ko dito sa lugar na to. So parang tayo yung umu-order, ang Diyos ang waiter. Wala namang problema, humingi tayo sa Diyos, i-present natin ang ating mga request sa Lord. Pero paano kung ang Diyos ang nagtatanong sa iyo ngayon? Sino ang gagamitin ko para maging liwanag sa pamilya mo, halimbawa? O sino ang gagamitin ko para magdala ng pag-asa sa workplace mo, halimbawa? So, yung sagot na, here I am, send me, o narito ako, isugo mo, ay hindi lang po to para sa mga pastor, hindi lang to para sa mga missionary o leader ng simbahan. Ito ay para sa bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Number one, ang nakikita natin sa sagot na yan, it requires availability, not just ability. Hindi po tinatanong ng Diyos kung gaano ka kahusay o ano ang skill mo. Tinatanong kanya kung handa ka pa bang magpagamit. Yun. O handa ka bang magpagamit sa mga panahong ito. Number two, ang ipinapakita ng sagot na yan, it requires surrender. Hindi lamang availability. Ang pagsasabi ng isugo mo ako ay nangangahulugang ibinibigay mo na ang kontrol ng buhay mo sa Kanya. Kahit saan, kahit kailan, at kahit kanino Kanya ipadala. No? Naalala ko yung isang kaibigan ko na overseas Filipino worker. Tawagin na lang nating Kuya Ben. No? Siya ay isang engineer. Bago po siya umalis ng Pilipinas papuntang Middle East. Ang panalangin niya lang po, Lord, magtatrabaho lang ako roon para kumita ng pera, makapag-ipon o maipadala ko sa pamilya ko, at pagkatapos ng ilang panahon, babalik na ako dito. Pero nung dumating siya sa job site niya, napansin niya na napakarami niyang kasamahan sa barak na malungkot, nalululong sa masamang bisyo, at depressed dahil malayo nga sa pamilya. Isang gabi, habang nagbabasa si Kuya Ben ng Biblia, naramdaman niya yung calling ng Diyos sa puso niya. Pero parang tinatanong siya ng Panginoon, Ben, bakit kita dinala rito? Dahil lang ba sa sweldo?
o may mas malalim akong layunin? So, sabi niya sa kanyang kwento sa akin, pumatak talaga yung luha niya rito, umiyak siya at sinabi niya, Lord, narito po ako, gamitin niyo po ako. Actually, bago siya umalis, talagang sinabi ko sa kanya, Kuya Ben, gagamitin ka talaga ni Lord dyan sa lugar na yan. Kaya lang sa isip ni Kuya Ben, trabaho lang talaga. So nagsimula si Kuya Ben sa simpleng bagay. Nagtimpla siya ng kape para sa mga kasama niya, nakinig sa mga kwento nila, at dahan-dahan niyang pinagpe-pray yung mga concerns ng kanyang mga kasamahan, at nag-share na rin siya ng word paunti-unti. Paglipas ng 2 taon, ang simpleng kwarto nila sa barak ay naging lugar ng Bible study at maraming buhay ang nabago at nakakilala sa Panginoon. Mga ka-HNP, hindi naman kailangan maging komplikado. Ang lugar kung nasaan ka ngayon, sa bahay, baka may kasamahan o may mga mahal ka pa sa buhay na kailangan si Jesus, o kaya sa opisina, nasa lugar ka na kung saan ay iba't ibang klase ng buhay ang naroroon at nangangailangan sa Panginoon. O nasa palengke ka, halimbawa, marami kang nakakausap, o kahit sa jeep nga lang nakasakay ka, yan ang iyong mission field kung saan ka man naroon. O ano yung routine na iniikutan mo. Kaya ngayong umaga, ano nga po ba ang pwede nating maging sagot sa Panginoon sa kanyang tanong na sino ang aking ipadadala? Well, huwag mo nang hintayin na maging perfect ang buhay mo bago ka maglingkod. Huwag mo hintayin na maging perpekto ang kalagayan mo. Kung nararamdaman mo na may pinagagawa ang Diyos sa iyo ngayon, maging ang magpatawad, mag-abot ng tulong, o magbahagi ng kanyang pagmamahal. Sabihin mo lang sa kanya, Lord, narito po ako. Gamitin mo ako ngayong araw. Mahalaga po na makita ng Diyos na talagang naniniwala tayo na tinawag tayo ng Panginoon saan mang lugar tayo naroon. Binigyan niya tayo ng kakayahan at gagamitin niya ang kakayahang yan at sa ganitong paraan, maipapakita mo na talagang ang may kontrol ng iyong buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga dito sa Hardin ng Panalangin. Huwag niyo pong kakalimutan na i-share ang ating broadcast sa inyong mga mahal sa buhay para mas marami pa tayong maabot na puso. Ako muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, dito sa Hardin ng Panalangin. Bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon.
Ako'y tinubos sa biyaya mo, ako'y tinawag sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa pagmamahal mo. Ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, banal na Diyos, wala ka pong katulad. Maraming salamat po sa iyong salita ngayong umaga. Salamat po dahil ipinaalala mo sa amin na nakaupo ka pa rin doon sa trono, sa iyong trono. At may dakila kang plano para sa bawat isa sa amin. Nakikita mo ang aming mga kalagayan. Nakikita mo ang aming mga problema o anumang mga kabigatan sa buhay na pinagdadaanan ngayon. Patawarin niyo po kami doon sa mga pagkakataong nagiging abala kami sa sarili naming mga plano. Ngayong umaga sa iyong harapan, Lord, lumalapit kami, sinasabi namin sa iyo ng buong pusong pagpapakumbaba po. Narito po kami, narito po ako, gamitin niyo po ako, gamitin niyo po kami. Ipinapanalangin din po namin yung mga kasama namin dito sa FEBC Ministry, ang aming mga donors, broadcast partners po namin. Salamat po dahil malaki po yung nagiging tulong nila upang kami ay magpatuloy sa ministeryong ito. Ibinabalik namin sa iyo ang pasasalamat para sa kanilang mga buhay dahil sa kanilang pagiging bukas palad at pagsagot doon sa iyong tawag. Ang magandang balita po ay patuloy na naihahayag sa pamamagitan ng radyo at digital media. Pagpalain niyo po ang bunga ng kanilang mga kamay. Punuan mo po sana ang bawat pangangailangan nila, halimbawa ay sa kalusugan o sa financial man at sa kanilang mga pamilya. Pagpalain mo po ang kanilang mga negosyo at kanilang trabaho. Nawa po ay lalo pa silang maging daluyan ng iyong pagpapala. Naway patuloy kang makatagpo ng bawat isa. Dalangin kong pagpalain mo si Kathleen Pata, kasama si Brian, kanyang pamilya, ang kagalingan sa kanyang kamay. Lord, ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng lakas at maging maayos ang kanyang kondisyon. Kasama rin dito, pinapanalangin ko si Pastora Cristina Alabata. Salamat sa kanyang buhay. Dalangin kong ipagkaloob mo ang wisdom. Panginoon, salamat po. Alam kong sa iyo nanggagaling ang lahat ng kaalaman at karunungan na kailangan namin para kami makapagpatuloy sa gawain, sa paglilingkod sa iyo. Samahan niyo po si Pastora Cristina. Kasama si Pastor Titing. Salamat sa kanyang buhay, kanilang buhay na naglilingkod sa iyo. Ganon din po kay Ate Baby sa kanyang pananakit ng likod, sa tuhod niya, balikat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lakas, pinagkakatiwalaan ka namin. Kasama ng kanyang mga apo, si Anwil at si AC, Margox Jade. Dalangin namin patuloy na ikaw ang magbibigay ng lakas sa dalawang ito at
Ganon din ang patuloy na pakikipagtagpo sa iyo, Panginoon, ng pamilya, kasama ang Church Zion Christian Fellowship. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo kay Pastor June Estabilio, kay Pastora Cherry, at Pastor Benz Manansala, kay Daphne Luis. Dalangin kong patuloy mo siyang pagpalain ng lakas at maayos na kondisyon, doon kay Dan sa pagpapatuloy ng trabaho. Salamat din doon sa property nila na binibenta, Panginoon, ang kondo. Ikaw ang Diyos na napakabuti, pinagkakatiwalaan ka po namin. At magbibigay ka ng tamang buyer sa tamang panahon. Salamat, Panginoon, si Bedingliana, si Mila Onofre Cavantigue, Maria Len Toledo, si Dolly Vicente, Norisa Garcia, si Nalyn Orteliano at si Nanay Rosita Par. Dalangin kong patuloy mo silang bibigyang kalakasan, probisyon sa kanilang mga kailangan. At ingatan niyo rin po ang bawat isa, Panginoon. Salamat din kay Nanay Vicenta Tolentino, pagpalain mo siya ng kalusugan. Ganon din po, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, sa buhay po ni Ma'am Agnes Bonyog at sa buong pamilya. Patuloy na ang kalakasan, ang kagalakan sa kanilang mga puso, iyong ipagkaloob, lalo na po sa panahong ito. Ganon din po kay Nanay Nona Belen sa kanyang kalagayan. Lord, dalangin kong continuous na recovery po niya sa karamdaman. Ikaw ang Diyos na pinagkakatiwalaan. Salamat din sa Araneta family, kay Ate Jonna. Salamat sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya, katagpuin niyo po sila sa anumang pangangailangan ng pamilya. Panginoon, ikaw ang Diyos na pinagkakatiwalaan po. Maraming pong salamat, maging sa Spiritu family at Madridejos family, kay Kuya Boy, kay Ate Feli. Salamat sa kanilang buhay. Kay Ate Gloria de la Cruz, kasama ang kanyang mga anak, itinataas ko si Gary, Gilbert, si Gail, si Gladys, at maging si Grace. Lord, ay patuloy mong bigyang lakas sa pag-aalaga niya po kay Ate Gloria. Salamat din po kay Myrin Beltran. Lord, ang gabay mo ay maranasan po niya. Kay Evelyn Negrito, salamat sa buong pamilya na pinagpala mo, O Diyos. Sama na rin si Beth Miranda. Itinataas ko sa iyo ang bawat isang aming mga kapatid, mga kasama namin ngayong umaga sa iba't ibang pangangailangan. Nagtitiwala kami, kayang-kaya mong gawin ang lahat ng ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayo na't tumulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin.
pangako karooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng Ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus? Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipiliang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. 1116